We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Nasa 154 na mga kandidato sa Camarines Sur nag-withdraw kan sa indang kandidatura para sa 2023 Barangay asin Sangguniang Kabataan elections. Mga rason kan pagbawi sa indang pagdalagan para sa posisyon aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica. Kate, haros majority kan mga nag-withdraw kan sa indang kandidasi sa probinsya nin Camarines Sur, nagdadalagan ko ta na para sa posisyon sa Sangguniang Kabataan. Asin sigun sa COMELEC, ang kadaklan sa mga rason ka ini iyuan pagkakaigwaninda nin kaparyente na nakatukaw ngunyan como barangay official sa indang pigdadalagaan ng barangay. Makalis ang parasahan in Certificate of Candidacy para sa 2023 Barangay asin Sangguniang Kabataan elections. Nagpuo naman ang pag-abot kan mga statement of withdrawal kan mga kandidato. Sa probinsya nin Camarines Sur, nasa 154 na mga individual na nairehistro kan COMELEC Camarines Sur na nagbawi kan sa indang kandidatura. Padagos pa man ining nadudugangan. Ngunyan sa nang aldaw, duwang kandidato na naman ang nagpasiring sa opisina kan COMELEC Baaw para magpasa nin statement of withdrawal. Usually, ang reason, may kamag-anak silang incumbent barangay officials. Yung iba naman po, health reasons and sa career move. Sa datos kan COMELEC Baaw, 14 nagabos ang nag-withdraw nin kandidatura sa Banwaan. 11 sa mga ini, nagdadalagan kuta para sa posisyon sa Sangguniang Kabataan. Sa Barangay Santa Isabel, mayong mahihiling na nakapaskil na campaign poster kan mga nagdadalagan para sa SK chairperson. Anduwang naglalaban kuta na kaya para sa posisyon, parehong nagpasa nin statement of withdrawal. An 22 anyos na si John Roman, nakatukaw como barangay kagawad an sa iyang ina. Alagad nagdesisyon si John Roman na antes pa man magpuon ang karampanyahan, mag-withdraw na nin kandidasi. Sabing pwedeng magkakaso ang palimbawa, manggana ako, dahil mangyari ako mga katukaw dahil na kang DALG, garo may case. Karibal kuta ni John Roman sa pagka-SK chairperson ang 19 anyos na aki ni Nanay Myra. Incumbent kagawad man kaya ang mga luluhon ka ini. Asin di isubuot ng daaram na bawal pala ni ini. Habang naghahaloy po, nagpara-research siya sa cellphone. Ngayon, amod to pagpuli niya hali sa eskwelahan. Ngayon, mabawal pala ngayon, baka nga di nga ako pwede na. Sa SK Reform Act of 2015, nakalatag na dapat ang mga kandidato para sa Sangguniang Kabataan mayo nin kaparyenteng nakatukaw como barangay official hasta sa second degree of consanguinity and affinity. Asin miski last term naman, bawal pagiraray ta nakatukaw pa ini sa pwesto. Yung mananalo pong first sa SK Kagawad, yun na po ang magiging chairperson. Pigpaliwanag man Kate kan COMELEC Baaw na oras duman sa kaso kan Barangay Santa Isabel, oras na isakat itong top-notcher SK Kagawad na maging SK chairperson, ito man na 8th Kagawad o itong pangwalo sa talikan mga boto, iyo man ang isasakat nganing makumpleto man giraray ang 7 SK Kagawad sa barangay. Sarado man kay ito Kate na withdrawals hasta sa October 29 aldaw antes ang eleksyon, pwede pa man na magpasa kaini ang mga kandidato. Alagad-hagad kan COMELEC na day naman pagpaabuton sa aldaw na ini ang sa indang pagpasa nin withdrawal nin huli ta maapektuhan man kaini ang preparasyon para sa mismong aldaw kan pirilian. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Nasa blue alert status ngunyan ang gabus na Disaster Risk Reduction Management Offices sa Bicol Region como pag-aandam sa maabot na barangay asin Sangguniang Kabataan elections.
asin sa obserbasyon kan undas sa masunod na semana. Basado sa Memorandum No. 74 kan Office of the Civil Defense Bicol, nakaaktibar na ang Emergency Operations Center asin inuobligar ang mga local DRRM na magsumitir sa saindang opisina nin mga report sa anuman na ng pangyayari sa mga lugar na saindang nasasakupan. Initanganing masyerto na preparado ang saindang mga personahe en kasong magkaigwaman nin mga daipiglalauman na insidente durante sa kasiributan sa masangling semana. Hagad man kan OCD Bicol sa lambang miyembro kan Regional Disaster Risk Reduction Management Council na maging alerto tanganing masiguro ang matuninong na pirilian asin solemneng pag-obserbar kan undas. Madurar ang Blue Alert status kan PDRRMC hasta sa Nobyembre 6. For any emergencies po, do not hesitate po na makipag-ugnayan sa ating mga operation center sa kanya-kanyang lokal na gobyerno. And if magkaroon man po ng major incidents, nandyan po ang ating regional council to assist our local government unit. Pirang aldaw antes ang eleksyon asin undas, LTO nagkondusir nin sorpresang inspeksyon sa Bicol Central Station. Sarong bus na natuyawan kan ahensya, napuspos o inas na ang ruweda de ipinabiyahe. Uyan report ni Chris Novello. Sarong sorpresang inspeksyon ang kinondusir kan kabuhan kan Land Transportation Office Naga District Office sa Bicol Central Station kasubagong aga. Parte ini kan kampanya kan ahensya na Oplan Ligtas Undas 2023 kung saan pighiling ko nagagana pa ang mga accessories kan mga bus, magin ng lisensya asin rehistro, kanunadang minamaneho kan sarong driver. Sa tahaw kan inspeksyon, sarong bus ang natuyaw kan LTO na nagresulta sa pagkaabala kan sa indang biyahe. Pasiring sa Labo, Camarines Norte. Kasi yung gulong nila talagang manipis na. Ngayon nga, nalulungkot din ako kasi nagagalit yung mga tao kasi dapat daw 5 o'clock pa kami nag-inspect, which is mali din naman kasi anytime pwede kaming mag-inspect. Piniruisyon nyo kami, lahat ng empleyado late na. Inano ng LTO kasi daw ang gulong daw manipis na. Pero kami naman ang nasorpresa. Kaya ang ibang pasahero, nag-refund na sa nakan siya ng ibinayad at sinagbaliw sa masunod na biyahe pasiring sa Camarines Norte. Katakod ka ini, liwat na pinagirumduman kan LTO ang mga bus company na responsibilidad nindang inspeksyonon ang sa indang mga bihikulo kung roadworthy pa ang mga ini na ibiyahe nga ning malikayan ang aksidente. Kaya namin ito ginagawa para ma-check kung talagang safety yung ating mga sasakay sa mga public utility vehicles na nandito sa terminal. Makondusir man ng surpresang roadside inspection as in apprehension ng LTO, nga nisitaron bako sanaan mga pampubliko alagad magin ng mga pribadong lunadan. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Preparado na ang mga kabuhan kan Philippine Coast Guard sa pagdagsa kan mga pasahero sa Tabaco Port sa Tabaco City, Albay. Ngunya napapaabuto na eleksyon asin undas. Sa ngunya normal pa subuot ang transaksyon sa pantalan, alagad piglalauman ang pagruso kan kadakol ng mga biyahero puun sa aga Oktubre 27 hasta sa weekends. Kadaklan sa mga pasahero sa nasambitan ng pantalan, pasiring sa islang probinsya kan Catanduanes. Katakod kay ni si Sherton subuot kan mga otoridad na magiging matuninong ang sitwasyon sa lugar asin salbadong makakabiyahe ang mga pasahero. Nagpagirumduman ang PCG sa publiko na daing magdaranin kadakol na gamit, kontrabando asin deadly weapons tanganing daing maabala ang sa indang biyahe. Bali may naka-dispatch na po tayong K9 sa mga personnel doon sa port. Bali sa ngayon, hindi pa naman ganong mga pasahero. Epektibo ba ang pangangampanya kan mga kandidato mo niya na barangay SK elections? Siyempre man. Paano po? May mga matitibay mo magdala, magpabisto. Kaya lang, ang abo ko lang, siyempre, may mga politika bagang hindi mo masasabi. Okay naman. Pwede naman masabing effective naman. Kasi depende naman yan sa tatapok man nila eh. Depende sa pag-convince nila sa mga kanilang mga sabing kung sino makaboto sa kanila. Diskarte na nila yan. Mga bisado ko naman yan. Dahil ko lang mga kabisado na kung epektibo or ano.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulong harong sa syudad ni Masbate na sulo. Investigasyon kan mga otoridad sa pinagikanan kan kasulo nagpapadagos. Si Rosie Nievan nakatutok. Pasado alas 10 kasubanggi kan magkariribok ang mga residente sa porsyon na ini kan Medina Street, Barangay Kalipay, Masbate City. Sarong-harong kaya ang biglang nasulo kung sa inagin padipisilan ang pagpalsok sa kalayo. Hulitay gibos sa kahoy asin may kalumaan na ang nasambitan ng harong, marikas na naglakop ang kalayo hasta sa nadamay na ang sarong boarding house asin pigpaparentahang apartment. Mga gamit ko sa school, lahat, hinayaan ko na. Kasi importante sa akin pamangkin ko. Haros naghaloy ni labi sarong oras antes dagos na naideklarang fire out ang lugar. Mayo man ninakulugan sa insidente. Alaga nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung ano ang pigikanan kan kalayo. As to kung saan po nagsimula, bali ayon din po ito sa mga na-interview natin kanina ng mga bystanders po dito. Nagsimula daw po yung sunog po dito sa inupahang bahay po ni Sir Ariel Aringgo po. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat nganing malikaya na ang mga insidente ning kasulo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. SWMO asin manihamiento kan Naga City Public Cemetery nagkaagnin street naming sa Campo Santo para maging sistematiko ang bulos kan tao na mabisitang ngunyan na undas. Magabat na bulos kan trapiko sa mga Campo Santong harani sa tinampo, piga-antisipara naman kan mga otoridad. Uyan report ni Chris Novello. Natapos na kan Solid Waste Management Office ang paglinig sa mga pampublikong Campo Santo sa siyudad ni Naga. Inipirang aldaw ang test an undas kun sain, piglalooman na pagrusukan kadakol ng mga tao. Como pinakadakulang pampublikong sementeryo sa siyudad, may dalatag subot na manera ang Solid Waste Management Office. Ngani madali tulos mahanap kan mga masungko kung sain nakalubong ang saindang mga paryentes. Naglagi ta ning street naming na ngani po dadain naman nawawara pa. Kaya po baga may billboard kitang pinagibo sa atubangan para lang po mahiling kunyaon sinda. Sain po sinda maduman. Nangapodan man nini sa publiko na magdara ng kanya-kanyang basurahan nga ni mamantilir ang kalinigan sa mga Campo Santo. Mientras tanto, hasta sa Martes na sana October 31, ipigtutugot ang paglinig sa mga Campo Santo. Posible kaya nadakol na ang magbisita sa mga Campo Santo pagkatapos mismo kan eleksyon sa Lunes. Mantang nakipag-koordinar naman ang manehemento kan Campo Santo sa mga otoridad dapit sa mga ipapangalad na darahon sa mga Campo Santo. Matatalim na bagay like kutsilyo, itak, mga payong na matatalim ang dulo, tapos po yung pinagbabawal din po natin yung mga malalakas na sounds. Pig-antisipara naman kan Public Safety Office ang pagabat kan bulos kan trapiko, urog na sa mga tinampong harani sa mga darakulang Campo Santo sa syudad. Kamusta po ng PSO, kamusta division, nagtarabang-tabang na para ma-anticipate ining problema ng maabot na undas. Siguro itatry mi ang best mi para ma-facilitate bing maray. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga estratehiya sa marketing research asin AI pighera sa GMA Masterclass The Icon Series na ginibo sa Ilocos Norte asin Ilocos Sur. Uyan report. Mainit na pigsabatan pirang opisyal asin personalidad kan GMA Network sa pigkondusir na GMA Masterclass The Icon Series sa Divine Word College of Lawag. Nagsirbing speaker si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag kung saan pigheras ang mga estratehiya sa marketing asin research. Pig-istorya niya manan sa iyang naging journey sa pag-abot kan trayumpo. Things that you envision may not necessarily happen instantaneously, but they will definitely happen if you work hard and you absorb all of the learnings. Definitely there will be failures, and that's okay. Because you have to look at failures as learning opportunities.
Pigtawang duo ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso ang importansya kan GMA Masterclass Series sa paghatod din mga kaaraman asin impormasyon sa mga estudyante. Education in its essence is not confined within the four walls of a classroom. It extends far beyond, encompassing real-world experiences, diverse perspectives, and meaningful interactions. The GMA Masterclass series serves as a bridge between traditional learning and the dynamic, ever-changing world outside. It opens a window to the industry's heartbeat, allowing you to witness firsthand the intricate workings of various fields, be it media, journalism, arts, technology, marketing, or entrepreneurship. Very appreciative of this activity kasi talagang with the trend right now, mas makakatulong talaga sa mga estudyante ngayon to also learn from the expert talaga. Dahil man nagpahuri ang mga estudyante asin representante kan Ilocos Sur Polytechnic State College sa isinagibuma na GMA Masterclass The Icon Series Digdi. To our dear students, makinig po tayong lahat. Minsan lang mangyari ito na ang buong puwersa ng GMA ay pupunta sa ating eskwelahan. We will take advantage of their presence na matuto, makibahagi at makisaya sa kanilang programa. Duman pighira si Miss Lizelle G. Maralag ang advantages at disadvantages sa paggamit ng artificial intelligence o AI. There are functions of AI that you need to leverage if only to start with the basic. For example, if you were to do a test run or a test material, okay, and you already have a storyboard in mind, a concept in mind, you can use AI so that it becomes more animated. However, if AI is going to be used to copy, to impinge on originality and creativity, then that's wrong. Okay? So it really depends on how you use it. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sa hiling mo po, epektibo man daw ang pangangampanya ngunyan kan mga kandidato para sa BSKE? Epektibo man, sir. Gibo kan, nakakakurakan mga tao, naadalang kan mga tao, ang mga plataforma ninda, yun nindang minsan ako, yung binabasya ko, ang plataforma kan di gobyerno kan mga kandidato. Parang hindi po, kasi alanganin po sa araw ng undas po ngayon. Ang oras po, din sa oras din nila, hindi po nagkakasabayan. Para sa ko iyo, para mabistado mi ang mga malaog ngunyan na taon, and para mahiling mi kung totoo man or ipapeling ninda sa mo na may magiginibusindang pagbabaago para sa barangay mo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Magiging sistema sa primerong implementasyon kan early voting hours sa Naga City asin mall voting sa Legazpi City. Piglatag na kan Commission on Elections. Uya ang report ni Chris Novello. Sa Oktubre 30, ang mga voting center sa siyudad ni Naga alas 5 pasaraning aga. Bubuksan na para sa implementasyon kan early voting hours para sa mga senior citizen, PWD asin mga bados. Sa ginibong media presentation kan Comelec Naga, piglatag kan komisyon na po na alas 5 hasta alas 7 ng aga sa Lunes. Solamente ang nasambitan ng mga sektor ang tutugutan na magboto.
pwede man na makaboto ang saruin ng kaibanan, nakaparyente o tagabantay. Ang mga seniors, dahil na mahihirapan na magpilang haralabaon baga paguntunat, tapos mainitom pa, siksikan na kaya dakulaon po ining pribileyo para sa samo. Aram mo po kaya, maski pa igwasin ng kakundian, asin aram man sa lay na sinda dapat priority, pagdakol na pong tao, minsan na naiigo, di ba? Minsan nasasakitan sa mobility, ning hulita si iba naka-wheelchair, dakol tao, minsan masakit mag-agi. Kung may padago subot ang early voting hours sa masunod na eleksyon, anhagad ni Attorney Barosa, mapalawig pa ini hasta alas 8 ning aga. Pigklaro man kan COMELEC na daw patapos na ang early voting hour, tataon man ginaran ning prioridad sa pagboto ang mga nakapilang senior, PWD asin pados. Ang 1,700 na mga botante man sa Barangay Kapantawan, Legazpi City, excited na para sa indang pagboto sa Oktubre 30. Sinda kaya ang solamenting napiling voting population sa syudad para sa primerong implementasyon kan mall voting ninhuli sa mas dikit man na botanteng kaipuhan imanihar. Kapantawan ako, tapos ang sa Bitaano Elementary School. Mainito nun baga, lalo sa mga senior citizen. Kaya mas magayon ang ganyan sa mall. Maray dumante aircon, malinig, maliwalas ang paligid. Bako arog sa eskwelahan, dakulon. 95% ready na subot ang COMELEC Albay sa napaparaning pirilian. As in coordinated naman ang gabos kaya may nang piglalooban na problema. May 100 na po doon na nakaset, second floor 50 and third floor po another 70 na waiting area. So habang pumapasok po ang mga botante, hindi po sila magkaklag. Ang magiging resulta kan mall voting sa Oktubre 30, magiging basehan man subot kan COMELEC, nganing mautro asin madagdagan pa ang pagsasagibuhan kaini sa masunod na eleksyon. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padago sa pigbabantayan kan pag-asa ang sarong cloud cluster o kumpol nin panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Yaon iyan sa parteng sirangan kan PAR, alagad sa ngunyan, mayo pa ining epekto sa nasyon. Day man pigahali ang tsansa kaining mabilog komo sarong raot nin panahon, alagad padago sa pong tututukan ang magiging pagbabago digdi sa mga masunod na aldaw. Northeast monsoon o duros amihan man ang nagtitinir na nakakaapektar sa northern asin central Luzon. May tsansa man in localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa pirang parte nin Camarines Norte. May tsansa man nin uran sa pirang parte kan Visayas asin haros bilog na Mindanao. May makukusog na uran mga kapuso kaya magtinir na andam sa huma nin baha o pagrasay nin daga. Presyo asin supply kan pulutan na bagas sa papaabuto na undas, mantinido. Malagkit na kakanin, tano daw taiyuan kadaklan na niluluto, tuyong pista kan mga kalag. Aramon tayan sa report ni Chris Novello. Ngunya na papaabuto na undas, day mawawara ang mga pagkaka na malagkit na gibo sa rice flour o pulutan. Kabali digdian mga kakanin na suman, biko, balisuso, binutong asin iba pa. Alagad taano daw tainian ko mo na pigpe-preparar, tuyong maabot ang pistanin mga kalag. Ang pagkakaning mga malalagkit, yun na yan itong influence kan mga Chinese. Kasi this is also the time for us to reunite with family members. May mga lumang pagtubod man subuot na naipasa sa mga Pilipino na pag-undas, nagbibisita ang mga kalag asin ang hanap kaini mga pagkakan, iyo ang mga mahahamis. Kaya naman pirang aldaw antes anasambitan ng aldaw. May pira na subot na nagpapa-pre-order ng bestseller na biko sa paratiendang si Julita. Pag malapit ng nagpapa-order, meron na, katad yan sa sa engineer. 2 pa lang. Nakapag-canvas naman subot si Julita kan mga gagamito na ingredients sa iyang biko, siring kan pulutan, naman tinidungo niya ng presyo sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Sa ngunyan kaya, nagkakawat sa 65 pesos per kilo ang presyo kan pulutan na lokal, mantang 70 pesos per kilo man ang imported. Bastante man subot ang supply kaini sa ngunyan asin man tinido pa ang presyo. Dinhuli kaini, pigihiling man kan mga partienda na man mahiro ang presyo kaini sa ibog kan halangkaw na di man gunya na undas. Kaibaran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Formal nang piglunsar kan Department of Trade and Industry ang mamimiling maalam website sa probinsya nin Camarines Norte. Nasa laog ka na sambitan ng website ang mga diretsos asin responsibilidad kan kada consumer. Pwede man digding maka-avail ang mga consumer kan mga serbisyo gikan sa mga accredited service repair enterprise sa probinsya arug kan electronics asin automotive repair shop. Mantang mas marikas man na maipapaabot kan mga consumer ang sa indang reklamo katakod kan bakong tamang transaksyon na sa indang na eksperyensya sa mga business establishment. Maging ang mga business owner pwede man magamit ang nasambitan ng website para sa pag-apply asin pag-renew kan sa indang business registration na diin nakaipuhang magduman sa opisina kan DTI. Day sinayang kan Perpetual Altas ang panahon makalis magtrayumpo kontra sa Letran Knights sa score na 73-61 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Pinanginotan ang nasambitan ng trayumpo ni Angelo Gelsano na nagkamada nin haros 10 points. Mantang daiman nakaporma ang Mapua Cardinals kontra sa Binil Blazers sa score na 65-61. As of October 25, nangingenot ang Mapua Cardinals sa team standings, mantang pigsusundan ini kan San Beda Red Lions asin LPU Pirates. Mga kapuso, 60 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibebang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.